Kay natao na ang manunubo sa kalibutan. Patak kay na sa kasing-kasing sa mga tao. Gani, gisilibraran nila ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Klaro kasi minsay sa kanta nga si Kristo mao ay manunubos, pero ang ilang gisiligan, ang ilang simbahan, o ang ilang maayong binuhatan. Ayop nga inyong masabtan ang inyong ginakanta. Ayop nga inyong nang saligan. Walay lain. Si Ginoong Jesucristo lamang. God bless. Kusog siguro kaayo ni manaygon si Pastoy ba kay may man kay mo kanta og kining kasadya ning taknaa. No, at least bisag di siya Katoliko. Pero yon, maayo kay siya mo kanta ining kantang Katoliko nga diin kantahon lang sa panahon sa ulog sa gitawag og Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Pero nalang tay punto nga ato ang klaruhon ning pagpahayag ni ining maong gitawag og Pastoy. Ngano man kay nahulog nga iyahang gipresentar nga ang Kristo ug ang simbahan ug ang atoang maayong binuhatan managlahi ug managbulag. Dili baya. Ngano man kay diya sa balang kasulatan kung mingong gutag simbahan kun iglesia, di ginato pwedeng ilimod or i-deny ang kamatuoran nga si Kristo nagtukod og iyang kaugalingong iglesia. Ug sumala pa sa pagtulunan sa mga apostol, kining Kristo ug ang iyang gitukod nga iglesia dili gyud na managbulag. Gani connected sila mystically. Mo nang Ephesians chapter 5 verse 23 nga si Kristo ang ulo, ang iglesia mao ang iyahang lawas. O Colossians chapter 1 verse 18 to 19, si Kristo mismo ang maghatag og kinabuhi sa iyahang gitawag og lawas. Mabito ko na to ang maobserbahan katubitong pagpangluto si San Pablo, di ba? Giluto si San Pablo ang iyahang iglesia. Ang iglesia gitukod ni Kristo, kinsa man nitiabaw? Si Kristo. Dili man ang mga unang mga Kristiyano. Si Kristo man ang unang mitiabaw nga, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? So buti pasabot, dili pwede nga imong ibuwag si Kristo o ang iyang iglesia. Ngano man kay kining Kristo ang iglesia, di gyud na pwedeng magbuwag kay usa kini. Sumapa na San Pablo, 1 Corinto kapitulo 12, bersikulo 12, kay kita nahimong usa ka lawas diha ni Kristo. So, kung ang imong teaching, tawag ining pagtulunan nimo, si Kristo ng iyang iglesia, bulag ka na. So, buti pasabot, dili na mo ipagtulunan sa mga apostol. Galatians chapter 1 verse 7 to 8, ingon pang San Pablo, bisan gani kami o sa kanghel, magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So, kining ato ang higala nga Pastoy, dapat tungluhon ni nga naman kay di man mo ang gipanudlo sa nakasulat sa balaang kasulatan. Wala di nito pwede buwagon si Kristo ng iglesia. Kung nagsalig ta ni Ginoong Jesucristo, naturalmente kinahanglan mo salig ta sing iglesia, nga naman kay again dili man pwedeng managbulag ang Kristo ug ang iyang iglesia. So, importante nga may sakop ta kang Kristo pinaagi sing iglesia. St. John chapter 10 verse 9 rather. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo, ang musulod agi ka na ko maluwas. So kung di ka makasunod niya, nga mo ng iyang iglesia, ay impas ka yun. Di ba? So man ang kinahanglan mo salit kang Kristo, pinaagi sa iglesia, ug di gid pwede ibuwag si Kristo kang iyang iglesia. Kini nga tong higala nga Pastoy manggod, nganong iya mag-set aside ang iglesia. Ngano man kay kabalo manggod siya nga kanang iyang pundok nga iyang gipasakupan, di mo gud na iya ni Ginoong Jesucristo. Dili si Kristo ang gatukod. Mo nang maningkamot gid ni sila ibulag ang Kristo ug ang gitawag og iglesia. Laing bahin. Sa laing bahin, ingon pa niya, magsalig daw sa atong gitawag og maayong buhat. Way pagtulon ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, nga nagsaligta sa ato ang gitawag maayong binuhatan para maluwas ta. No sir, no ma'am. Nagtuo ang mga Katoliko nga si Kristo mao ang kaluwasan ug mataptan or maangko nato ang kaluwasan pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Pero anong kinahanglan mo himo og maayong buhat? Sa hinungdan nga after madawat ang kamatayon ni Kristo, after madawat si Ginoong Jesucristo, ampingan kini pinaagi sa maayong binuhatan. Kay ang maayong binuhatan mao kana ang mag-guard sa grasya nga atong nadawat katong kamatayon ni Kristo, mao kana ang makahaptag og lahutay aron ma-persevere ang maong mga pagsulayan ng kalibutan na og ma-save or ma-preserve ang grasya nga nadawat after nga na-receive pinaagi sa gitawag og mga sakramento. Mabito ingon pa ni Senyor Santiago, ang pagtuo kung walay buhat patay, o di gid makaluwas ang pagtuo kung gitawag og walay buhat. Pero dili kini mo imong gisaligan. Hinunua kining maayong binuhatan sa gitawag og mga Katoliko
pamaagi lamang kini sa pagpadayag sa gugma sa Ginoong Dios nga ang tao, ang Katoliko, may cooperate sa iyahang kaluoy o may cooperate sa iyahang grasya. Kaya ang salvation na abiyay gitawag og objective salvation o subjective salvation. Objectively, ang kaluwasan gikan kang Kristo. Subjectively, kinahanglan mo cooperate ang tao, ang Katoliko, sa gihimong kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. Mo nang kinahanglan mo himog maayong buhat ug usa sa mga maayong buhat kanang pagdawat ni Kristo diha sa mga sakramento kanang iyang gisulti sa balaang kasulatan. Ang mukaon nako may kinabuhi nga may katapusan. Mahiusa kita kang Kristo pinaagi sa bautismo. So pinaagi na maayong buhat man na. Gidawat pa to sa Kristo. So ni cooperate na sa kaluwasan naghihimo na Ginoong Hesukristo. So dili pwede nga tuo ka lang luwas na ka, giluwasan ka lang ana ug mauhon. So dili pwede ibuwag ang Kristo ug ang iyang iglesia. At the same time, di pud pwedeng ibuwag sa pagtuo ang mga maayong binuhatan nga naman kay pinaagi ni ini. Ma-preserve, maampingan ang grasya nga nadawat gikan kang Kristo pinaagi sa mga sakramento nga gi-administer sa simbahang Katolika. Mabato ang grasya iagi gyud sa simbahang Katolika. Diba ang simbahang Katoliko mo administer siya ang muhatag baga sa mga taong nagkinahanglan kang Ginoong Hesukristo. Wala, pailan pagintaan ng mga sulpot. So, padayon siya po ng pagkanta ni Mote, man na lang, maabot yung panahon, katagan, grasya sa pagtuo, basta hindi ma-embrace ni mong pagtuong Katoliko, pero kung nagpabilin ka ng pagtuuhan ni mong sinulpot, may imperno kayo na apil ang mga mituo ni mo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.